International Sports Agency hanga rin sa pinagkagagawa ni Kai sa Japan B1 B-League. Double-double na stats napansin at ibinida sa kanilang social media. Team Was at Kaiju tuloy na tuloy ang plano pananatilihin ang magandang kondisyon at performance paaabutin sa NBA Summer League. Yan ang isa nilang plano. Asian League sa teams maging ang NBL Australia napapansin ang malakas ang consistent na laro ni Kaiju. Options ni Kai mas lalawak pa. Pero ang sigurado sa ngayon, Olympic Qualifiers Gilas at NBA Summer League na nauna na nga ang plano ni Kaiju at ng kanyang kampo. Tignan natin ang mga astig na plays ni Kai Sotto na kung saan isa sa nagbigay buhay sa team ng Yokohama kasama ang ambag ni Kawamura. Top 1 duo sa B-League pwede na. Japan to PH connection, malakas ang signal at fully charged pa nga. Kaya ang resulta, plays na mahirap mapigilan na isa sa nagbigay panalo sa team ng Yokohama. Review tayo ng mga plays, umpisa na natin at Kai Sotto starting center sa larong ito laban sa Eurocup Veteran Center. Jump ball, panalo si Kaiju, bola ng Yokohama. Malamig ng konti ang umpisa ng Yokohama, 0-5 ang score natin at may foul na tinawag kay 3D sa eksenang ito. Inbound play, Kawamura mautak, nakatalikod ang defender, ginawang bandahan, bumalik sa kanya ang bola, may foul na tinawag, napunta kaagad sa free throw line itong si Kawamura at muntik maging successful sa play na yon, pero matagumpay pa rin naman dahil free throws niya kanyang naipasok. Kay Sotto uminit na rin ang laro, rebound play ang unang ipinakita, nasundan ang bola at nakuha. Sumunod na kay Sotto play, nakita niya ang kanyang kakampi, papasok sa loob ng paint, merong open lane, bilis ng pasa ni Kai, easy basket ang kanilang nagawa sa play na ito. Kitang-kita nga rin ni Kai ang kanyang kakampi na maganda ang motion o pwesto para sa mas magandang tira. Good defense play ang pinakita ng Yokohama sa eksenang ito, natapik ang bola, napunta kay Kaiju, defense to offense ang resulta. Kay Sotto minani na lang ang depensa ng dalawang players ng Sun and New Phoenix, nasa loob na siya ng paint, binigay ang bola at inangatan na lamang ang kanyang dalawang defender. Kay Sotto tower, panalong panalo sa play na ito. Isang halimaw na play sana ang nagawa ni Nakai at Kawamura dito, pero nagtaka ang lahat bakit may pito. Flap sana ang tinawag. Kitang-kita naman sa video pang famas ang galawan at acting ng player ng Sun and New Phoenix sa play na ito. Head movement at acting ng kamay, kitang-kita. Pressure sa defense ni Kaiju, maganda laban sa 3-point attempt ng Sun and mintis ang tira. Nagmimintis pa nga ang tira ng Yokohama sa play na ito, kanilang tira hindi pumasok, pero kay Sotto ang nakakuha ng bola, mintis sa unang attempt, nakuha na naman ang rebound, pasok na sa second attempt ang kanyang tira. Nakuha ni Kai ang mataas na pasa, tatlong players ng Sun and New Phoenix ang nasa loob ng paint. Kaiju aatake na sana at aangat pero tinulak si Kaiju sa likod, foul ibinigay ng Sun and. Sa play na ito, alam nila na nasa loob na si Kai. Kapag nakaangat na ito ay sigurado ang basket para sa kanya, kung hindi naman kaya ay isang slam dunk pa nga ang magawa. Sumunod na play, halos nakuha na ni Kai Sotto ang rebound, tumama sa player ng Sun and. Out of bounds, bola ng Yokohama, laro ng number 5 ng Sun and New Phoenix, physical nga rin at pwedeng maka-injury, kita naman sa kanyang pinaggagawa. Kay Sotto pumoste, papaatake na sa basket, yun nga lang sabit ang defender sa kanyang kamay, nakita ng referee, merong foul na tinawag, free throw ni Kai Sotto, pumasok. Tumira ang import ng Sun and sa 3-point area, libre. Yun nga lang, hindi pumasok. Kay Sotto maganda ang pwestuhan sa loob ng paint, rebound kanyang nakuha, opensa naman ngayon ng Yokohama. Tumira na naman ang Sun and sa 3-point area, mintis na naman Yokohama, nakuha ang rebound at dito na nga ang sinasabi natin, malaki ang epekto ng 3-point shots sa isang basketball game. Kapag pumapasok, makakalamang kayo, pero kapag inalat sa kalaban palagi ang rebound, isa rin ito sa magiging dahilan ng inyong pagkatalo. At rebound, napunta sa Yokohama sa eksenang ito. Malaking bagay talaga ang isang Kai Sotto sa loob ng paint dahil malaking tulong ang kanyang naibibigay para magkaroon ng espasyo sa kanilang opensa. Kagaya dito, last line ng defense wala para sa team ng Sun and dahil nakadikit kay Kai Sotto, at kung umalis man ang defender sa tabi ni Kai ay sigurado naman ang alley play. Isa lang ang masasabi natin sa play na ito, pressure ni Kai sa loob ng paint, mapa-opensa o depensa ay kinababahala ng kanilang kalaban. Big man play ni Kai Sotto, pagposte ang postura, ibinigay sa kanya ang bola, ang resulta plus 2 points para sa team ng Yokohama. At kung ganito kalapit si Kai sa basket, halos unstoppable na nga ito, lalong lalo na kung isang player lamang ang nagbabantay sa kanya. Good defense play na naman ang pinakita ni Kaiju dito, mintis ang tira ng Sun and sa 3-point area, naubos ang oras, hindi nakapuntos ang kalaban. Dito kay Sotto diretso sa basket, sinagasaan ng depensa, pasok ang tira, madali ang puntos ang nagawa ni Kai sa play na ito. Tip in ni Kai Sotto, pumasok laban sa dalawang import, maging mga import nga rin ay nami-mismatch sa ilan sa mga plays ni Kai Sotto, at lakas ni Kaiju dito sa Japan B1 B-League kanya nang ipinakita. Magdodominate talaga si Kai Sotto, lalong lalo na kung ibibigay sa kanya ang playing time at tiwala rin ng mga players at coaches kagaya ng ginagawa ng Yokohama. At hiling lang natin sa team ng B-Court, sana hindi magbago ang sistema at tiwala nila dito kay Kaiju hanggang sa matapos ang Japan B1 B-League 2024. Ganda ng play na nagawa ni Kai Sotto at Kawamura. Kaiju nahanap ang open lane, bilis ng pagpasok sa loob ng paint. Kawamura naman nakita ang pagpasok ni Kai, bigay ang bola sa taas, alley-oop play ang nagawa
parehong maganda. Ang galaw ng dalawang players ang resulta isang play na hindi na napigilan pa ng depensa at kitang-kita nga yan sa replay natin. Thirdy Ravenna hindi rin nagpahuli sa game na ito. Ipinakita ang laro, yun nga lang sa dulo ng laban sila ang bumigay at ang Yokohama Beacor ang nanaig sa game na ito. Kawamura to Soto na naman. Kaiju maganda ang pwestuhan sa loob ng paint. Nakita ni Kawamura pa sa mataas, nasa ere, kinuha ni Kai, alley-oop play na naman. Bisdo ng Japan B1 B-League, pwede. Good defense ang pinakita ng Yokohama, bumagsak ang isa nilang player, foul tinawag ng referee laban sa player ng Sun-En. Dominant rin ang depensa ni Kai, hirap ang Sun-En na maka-score sa loob ng paint. Nakuha pa ng Yokohama ang rebound o bola mula sa mintis na tira. Replay ng Kai Soto Kawamura play na gustuhan ng Japan B1 B-League, ilang ulit na pinlay sa replay. Kai Soto rebound play ang nagawa ni Kai dito na may kasama pang unbelievable play na tira. Nakuha ni Kai Soto ang rebound laban sa dalawang players ng Sun-En, sabay pa fade away. Nagalawan, bumitaw ng fade away jumper, pasok ang tira ng isang 7-3 na ganito ang galawan, nakakabilib nga rin talaga. Good defense mula sa Yokohama, rebound play nakuha ni Kaiju. Kai Soto halos tatlo-tatlo pa ang defender, wala silang nagawa sa opensa ni Kai, dominant big man. Ang galawan sa game na ito, nakuha pa nila ang panalo. Tuloy na tuloy ang magandang laruan ni Kai Soto sa Japan B1 B-League at isa na lang ang hihilingin natin, ganito palagi ang intensity ng laro ni Kai at palagi itong maging healthy para 100% ang galawan sa opensa, depensa at pagkuha ng mga rebound.